Hello, Mafia traders. Good afternoon, good afternoon. Quick update tayo kay gold, guys. So, currently we are on sa macro perspective, still on the uptrend, but yan, nagkaroon tayo ng retracement. Yung ating multi-month support natin is still intact, hindi pa rin siya binabasag, guys. So, dito tayo magkakaalaman kung hanggang saan kaya. Babagsakan ni gold kung dito tayo magde-depend. So naked charting muna tayo, guys. Start, kailangan wala mo ng noise. Let's say yan. So yun, ito yung multi-month support natin starting from nung August pa. So tignan natin kung saan possible mag-bounce. Meron na ako ditong nilagay. Actually kagabi ko pa to tini-a, ngayon ako nag-update. So yun. Tingnan natin yung possible na babagsakan. Gamit si Lazy Pib. Yan, na-plot ko na to. Sakto na yung sukat niyan. Kaya ko yan dyan, guys, nilagay. Bakit dyan yung sukat ko? Kasi nga, itong area na to, na in-expect namin nung August pa lang, in-expect namin na bubutasin to. Kasi magre-retrace na. So, nag-conso eh. So, in-expect namin to na bubutasin to para mag-start na yung downtrend. So, hindi nangyari yun kasi nga nung tinignan ko yung macro ko is wala pa tayo sa wave 3. So, yun yung naging reason kung bakit hindi nagkaroon ng retracement. So, kasama pa nun yung mga news na nagpalipad talaga kay gold. Lalo na yung bumaba yung value ni dollar. So, dito nag-start yan. Ito ngayon yung current natin, movement kay gold after ng all-time high. I believe itong top na to, yung top na yan, ang possible pick ng top natin ay wave 3 and so ngayon nagkakaroon tayo ng retracement. Tuloy-tuloy na pagbagsak. Kaya nung sinabi ko Monday pa lang, kahapon pa lang nung nung nakaraan pa lang, actually last Friday pa lang nag-start na to eh. So yun. Since nagiging valid na, ang mga possible na pupuntahan yan is itong dalawang area na to, ang ating golden zone. So, tingin pa tayo ng mga confluences natin. Magpapatibay para parating na siya ng wave 4. Mag-start na pumunta ng wave 4. So, tingnan natin. Ilagay muna tayo tingnan natin kung hanggang saan yung babagsakan. Hanapin natin yung POC. So, lagay tayo dito ako maglalagay ng anchored POC natin. Anchored POC. And in this candle. Ayan. So, ayun. Kung makikita nyo, nasa ilalim siya ng mga golden zone. So, yung mga babasagin dyan yung value area. Which is currently, ang price ni gold is nasa value area na. Pag ito binutas tong value area na to, itong color blue ni anchored volume profile, drastic movement ang mangyayari dyan. So malakas yung pagbagsak niyan dito sa ating golden pocket ni Lazy Pib. So ganyan ko siya binabasa.
Confident ako na diyan pupunta kasi nandito rin sa ilalim ang POC natin. So, possible dito mag-react yung price and mag-leg up again, then possible din yung butasin guys para magtuloy-tuloy sa ano, sa wave 4. Kaso para mangyari yan kailangan niya muna mag-pump, eh. Either mag-bounce siya dito sa areyang 'to, 50, then magkakaroon ng pump. Susukatin ko na ulit 'yan from top to this 50 point. Hahanapin ko yung wave 2, wave 2 na Elliott na pababa na is retracement kasi nga, ang correction is magkakaroon ng, yung like sa ABC correction natin is meron niyang 5-3-5 counting. So, Elliott, ABC pataas, then another Elliott pababa, papuntang wave 4. Yun yung mangyayari nun. So, yun yung sa correction. So, tignan natin kung magma-materialize yun sa mga darating na araw. Since magno-November na, possible yung mag-materialize or magkakaroon pa tayo ng another leg up. 'Pag nangyari yun, hindi pa yan ang wave 3, possible niyang lampasan pa yan. Possible pa niyang lampasan yan guys. So, ayun. Tignan din natin yung isa pang ano, magpapadagdag sa atin ng ano, na diyan possible babagsak yung price ni BTC. Maglagay tayo ng ano, yung PIX naman. Sukatin natin yung PIX volume profile. Gamit ang PIX volume profile. Again, dito pa rin sa area na 'to. Basta diyan sa area na 'yan and sukatin natin pataas. Okey. Hmm. Wala ba kayong napansin guys? Kung nasaan ang POC ni PIX volume profile, mamarkahan natin, itong volume profile ni anchored volume profile. Okey. Ayan, namarkahan ko na. So, tingnan natin. Aalisin natin ngayon yung anchored volume profile kung nagtutugma yung PIX volume profile. 'Pag yan nagtugma guys, shoot sa banga yan. Solid ang ano natin yan. So, kung nakikita niyo, yan. Ito yung anchored volume profile natin. Ito yung fixed volume profile natin. So, nagtutugma yung POC nila. So, sa madaling salita, dito talaga siya lalagapak. Ito yung ano natin, halos malapit na rin. Ito yung value area natin. Magkalapit lang din yan dito sa value area ng anchored VWAP. Ng volume profile. VWAP tuloy. So, same lang din yung dito ng ano, yung kanyang value area. Andito rin sa ano. Anyway, yung mga value area na yan guys, yun yung sa madaling salita, yung pivot point. Kung ano yung pivot point guys, yun yung from swing low to swing high. Yun yung mga pivot point. I mean pivot kung ano, basa ng iba. So yun yung mga ano, area ng mga pivot point. Dalawa lang naman yan. Yun yung mga inaabangan usually ng mga nagti-trade gamit ang SNR. So, yun lang siya. So, walang kahit anong magic 'pag, ikaw ay nag-a-analysis gamit lang 'tong simple method na 'to. So, na-materialize siya. Aantay tayo ng reaction diyan sa ano na 'yan.
So yun lang muna sa ngayon, observe lang muna ako obserbahan ko lang muna 'tong price na 'to. Wala pa akong trade sa ngayon dahil may hinahanap akong pattern. Hindi pa nagke-create yung pattern na kailangan ko or puwede akong sumakay dun sa wave ng Elliott pababa, yung wave na yun. So gano'n ko siya nakikita, gano'n ko siya tini-TA. So yun guys, mamaya madaling araw, I think mamaya ng madaling araw yung ano, yung, FOMC cut rate. So tignan natin mamaya ang news. Tignan natin kung anong magiging reaksyon. Ang ang forecast ko diyan is yan yung magda-drive pa pababa. Simula sa oras ng ano, announcement regarding dun sa FOMC. So yan lang. Kamusta? Keep charting guys. Simplehan niyo lang yang pag-a-analysis. Madali lang yan kung tutuusin talaga. Walang ano, walang kuskus balungos nga ika nga. So yun, tignan natin. So yun, peace out guys. Yan ang aking analysis for gold.